Si Ombudsman na Boying Rimulya, mga kaboses, mga kababayan, ay may nakita na po, may nakita na pong posibleng maikaso, maisampa na kaso kay House Speaker Martin Romualdez, mga kaboses, mga kababayan. Ngunit, ito po kasi grabe po yung reaksyon ngayon ng taong bayan. Kasi yung nakikita ngayon ni Boying Rimulya is posible raw pong o pwedeng isampa na kaso kay former House Speaker Martin Romualdez ay gross inexcusable negligence, mga kaboses. Lamang. Bakit po lamang, mga kabos, mga babayan? Kasi ito pong gross inexcusable negligence na sinabi po ni Boying Rimulya, ibig sabihin po nito ay para bagang may kapabayaan lang, no, sa side ni Romualdez, mga kabuos, mababayan, kasi sinabi po nila na siya yung nag-appoint kay Zaldico. So, yun yung part ng negligence, mga kabuos, mababayan, lalo na po siguro sa pag-aproba ng malalaki at nabuhala mga budget, mga kabuos, mga babayan dyan sa Kongreso. Ibig sabihin po, ang isang opisyal o empleyado ng gobyerno ay hindi lang basta nagkamali o nakalimot, kundi lubhang kapabayaan po yan. Para bagang wala na po talagang pakialam sa kanya pong tungkulin na kahit alam niyang dapat niyang, kung ano yung mga dapat gawin, mga kabos, mababayan, ay kanya po itong pinabayaan. Yan po yung gross inexcusable negligence. Yan daw po yung pwedeng isang pangkaso, mga kabos, mababayan, kay former House Speaker Martin Romualdez. Ayon po yan kay Boying Rimulya. Naglabas po siya ng pahayag, kaugnay sa kasong posibleng haharapin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Rimulya, dapat raw po managot si Romualdez sa pagtatalaga kay dating kongresista Zaldico bilang House Appropriations Committee Chair, isang posisyong may kontrol sa malalaking pondo po yan ng pamahalaan, mga kabos, mga babayan. Pero akala siguro nitong Boying Rimulya na tayo mga Pilipino ay bulag at kayang uto-utuin sa ganitong kanila pong mga sistema, mga kabos, mga babayan. Kasi para kasing pinapakita nila, lalo na po nitong Ombudsman Boying Rimulya, mga kabos, mga babayan, na talagang may action sila. At akala siguro nila na bobo itong mga taong bayan, tayo mismo, bobo tayo, na hindi tayo marunong ngayon mag-research, mga kabos, mga babayan. Kung ano ba itong gross inexcusable negligence? Yes, kaso siya. Ipapataw, isasampa na kaso, mga kabos, mga babayan. Pero wala po itong kulong. Mga kabos, mga babayan? Administrative case lamang po iyan. Ayon po sa Administrative Code of 1987 at Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service, ito po ay isang grave offense na pwedeng magresulta lamang po ng dismissal from service, mga kabos, mga babayan. Unlike po, doon po, mga kabos, mga babayan, sa mapatunayan na involved sa pagtanggap ng mga kickbacks, pagtanggap, mga kabos, mga babayan, ng SOP o for the boys o ano pa, mga kaboses, nalampas po ng 50 million, yun po ay plunder. Na habang buhay po iyan na pagkakakulong, mga kabos, mga babayan. So, ibig sabihin ba nito, exempted na doon itong si former House Speaker Martin Romualdez? Kasi ito yung ipapataw sa kanya Para bagang pinapakita nila ngayon, mga kaboses, para na at least, kasi para bagang pinapagaan nila yung kaso ni pinapagaan nila yung posibleng makaso sa mga involved, lalo na dito particular kay former House Speaker Martin Romualdez. Kaya pinapakita nila as if, mga kabos, mga babayan, na meron silang aksyon, gross inexcusable negligence. Pero ang totoo, mga kabos, mga babayan, parang pinapagaan nila ang sitwasyon para kay Romualdez at binabato lahat doon kay Zaldico ang problema, mga kabos, mga babayan. Gross inexcusable negligence may be filed against former House Speaker Martin Romualdez. He should be held accountable for the appointment of former Congressman Zaldico as House Appropriations Committee Chair. So, hindi ba pwedeng imbestigahan rin natin
Ha? Itong si House Speaker Martin Romualdez, kasi imposible naman, lalo na kana Boyeng Rimulya. Ha? Alam naman natin na magkakilala-kilala lang kayo dyan at close kayong lahat. Ano po? Lalo na sa administrasyong Marcos, which is itong si Romualdez ay kamag-anak no, ni Ferdinand Marcos Jr., ni Bongbong Marcos, mga kaboss, mga babayan. Alam naman namin yan na mga ano ninyo, ha? Ngayon pa lang, susunugin na natin no, yung inyong mga taktika, mga kaboses, mga babayan. At hindi po natin iaalaw na ganito lamang po ang mangyari. Unang-una, andito pa yung katanungan ng taong bayan, ha? Na kailangan yung imbestigahan. Kung ito ba talagang si House Speaker Martin Romualdez, si former House Speaker, hindi ba talaga nakatanggap ng kickback? Ilang taon, mga kaboses, mga babayan, na pagkalaki-laki ng pondo ng bayan at pagkalaki-laki ng mga budget, mga kaboses, overpricing, sinabi ng DPWH, ha? Bakit niya inalaw iyon? Ha? Grabe na talaga yung negligence. But kailangan po natin palalimin kung talaga bang wala siyang kinalaman, mga kaboses, mga kababayan, sa nagaganap na korupsyon. Yan po ang gusto nating paimbestigahan ngayon. Kasi hindi po enough yung gross and excusable negligence. Kailangan po natin ng accountability, yung mabigat po, mga kabos, mga babayan. Kasi malaking pera po na wala ng taong bayan. Huwag na po nating maghanap pa tayo ng ibang mga rason, ha? Para matulungan nating labas, mga kabos, mga babayan, sa mga pwedeng kasong ihaharap sa kanila. Ano po? Ang naturang pahayag, ayun po dito ay nag-ugat sa gitna ng patuloy na investigasyon sa umano'y maanumalyang flood control projects na dumaan sa ilalim ng committee pinamumunuan ni Ko noong House Speaker si Romualdez. Now, hindi ba yan sila magka-close? Talaga si Zaldico at Romualdez? Wala ba talagang napag-usapan yan sila? Yan yung katanungan na gustong masagot ng taong bayan, mga kaboses, mga kababayan. Ito mantakin nyo ito, mga kaboses. Ito pong consequences ng gross inexcusable negligence, again, ito po'y administrative offense lamang. Paparusahan lamang po ang opisyal sa kapabayaan niya sa tungkulin. Hindi po ito direktang pagnanakaw. Hindi po ibig sabihin na involved siya sa pagnanakaw. But, yung kapabayaan niya bilang opisyal ng gobyerno. Kasi pinabayaan niya raw, mga kabos, mga babayan, si Zaldico na siyang nagtalaga noon kay Zaldico na gumalaw, allegedly, dyan sa mga pera ng bayan, mga kabos, mga babayan. Ang parusa, unang-una, dismissal from service, tanggal sa trabaho. Ito lang yung pwede. Forfeiture ng benefits, walang retirement o separation pays, perpetual disqualification from public office, hindi na po pwedeng bumalik sa government service. Ngunit wala itong kulong dahil hindi ito criminal case, administrative lamang. Again, ano po? Pero, ang nakaganda nito, mga kabos babayan, sirang-sira na yung career mo sa gobyerno. Unlike po sa plunder, ito po yung pinakabigat na uri ng kaso. Criminal offense, mabigat po yan na uri ng corruption case. Paparusahan ng mga opisyal na sadyang nagnakaw o kumamal ng kaban ng bayan. Ang parusa ay naaayon sa RA 7080, reklusyon perpetua, habang buhay pa ng pagkakakulong. Forfeiture ng lahat ng ill-gotten wealth o mga ninakaw na yaman, mga kabos, mga babayan. Perpetual absolute disqualification from public office. So hindi lamang po ito tanggal ng trabaho, kundi kulong habang buhay. At wala ng karapatang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno, mga kabos, mga babayan. So, magkaiba. Ano po? Ngunit gusto po ng taong bayan na baka maging president ito sa ibang House Speaker no? The next, kasi pwede yan pwedeng maging reference yan mga kabos, mga babayan. The next year, no? Or next congressional, Congress, mga kabos, mga babayan, baka gamitin, no? Itong taktikang ito. Labas si House Speaker, ano po, at ipapasa doon sa kanyang in-appoint kasi negligence lang sa part ni House Speaker. Ano po, mga kabos, mga babayan. Well, in fact, siguro, kailangan nating imbestigahan rin kung baka meron rin silang, kasi imposible naman kung wala talagang
pinag-usapan, no? O napag-usapan itong dalawa bago pa man. At bakit niya unang-una pinili si Saldico kung alam niya ganito palang klase na tao itong si Saldico, mga kaboss, mga babayan. Ano bang benepisyong nakuha niya? Yan dapat yung laman ng investigasyon. Ano po, mga kaboss, mga babayan? Para mabigay talaga yung hustisya, no? Para sa taong bayan na talagang uhaw, mga kaboss, mga babayan, ng hustisya. Lalo na tayo, naninakawan po nitong mga taong ito, mga kumag na ito, mga kaboss, mga babayan. So, kayo na pong humusga, mga kaboses? Ang laro ninyo, Boying Rimulya, Marcos Administration, ay binabantayan namin. Bawat galon nyo, nakabantay po ang taong bayan. Kaya wag nyo pong lokohin, no, ang lahat ng tao dito sa bansang natin, sa Pilipinas. Maraming salamat, mga kaboses. Please comment kayo dyan sa comment section. Paki-subscribe at hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads, mga kaboses, mga babae. God bless po sa lahat. Ako po si Kaboses Wins at kayo po nakikinig at nanonood dito sa Standpoint